Kahapon, June 2, 2026, isinugod sa ospital sa Cabanatuan City si Sergey Bin matapos makaranas ng hirap sa paghinga at biglaang paninigas ng buong katawan. Makikita sa mga kumakalat na video na binubuhat siya ng pamilya palabas ng bahay papunta sa sasakyan para dalhin agad sa ospital. Sa ospital, nakita siyang nakaiv at binabantayan ng blood pressure. May footage din na naka-wheelchair siya sa labas nung gabi, nakapikit at walang suot na tsinelas. Ayon sa mga malapit sa kanya, matinding stress at pagod ang dahilan. Simula nung nawala ang tatay niya, siya na ang naging breadwinner ng buong Kapinpin family. Dagdag pa yung grief sa pagkawala ng tito Pedi nila at yung pressure bilang isang content creator na kailangang mag-upload palagi. Sabi ni Ma'am Elma, may mga araw na takot si Gabin na maiwan mag-isa dahil lagi niyang iniisip ang kamatayan, at kahit todo bigay na siya, pakiramdam niya kulang pa rin. Dagsa ang prayers at get well soon messages mula sa mga fans. Sabi nila sana magpahinga muna siya dahil mas importante ang kalusugan kaysa sa views, pero may ilan din na nagdududa kung totoo ba ito o para lang sa content. As of now, wala pang official statement mula mismo kay Sir Gabin o sa Kapinpin Brothers channel. Puro fan pages pa lang ang nagbabalita kaya hinihintay pa rin ang side nila. Pero totoo man o hindi, paalala ito sa lahat na hindi biro ang stress at burnout, lalo na sa mga breadwinner, kalusugan pa rin ang dapat unahin. So ngayon mga ma'am and sir is announcement lang po ito. Ayan, sa mga nagtataka po kung bakit wala po si Kuya sa mga nakakaraang vlog po namin. Ayan yung mga ilang vlog na po namin, ilang araw na rin. At ayun, si Kuya po kasi ngayon may pinagdadaanan. Ayan, sa pinaka-best term po is hindi po okay si Kuya. Sa mga nakakaraang araw po na to. At kagabi po sa hindi inaasahang pangyayari, sinugod po si Kuya sa ospital. Kasi po, nung mga bandang alas 8 po kagabi, tumawag sa akin si Ate Elma na puntahan ko daw po si Kuya doon sa bahay niya. Kaya lang po, wala po ako nung time po na hindi sa bahay, kaya tinawagan ko po si Lalo. Tsaka yung time boy na pagtawag mo sa akin na yun, ramdam ko na agad na may iba. Kasi iba yung tono ni Allen. The way na kinakausap ko siya ng normal. Ayun, pagkatawag niya sa akin, pagkasabi niya puntahan ko si Kuya sa kwarto, sa bahay, tumakbo na agad ako, tapos sumilip ako. Pagsilip ko, hindi normal, kumbaga malalang emergency to.